Magandang araw! Sa pagkakataong ito, ating tatalakayin ang edukasyon sa pagpapakatao 10, paghubog ng konsensya batay sa likas na pagkasuhan. Ikalawang bahagi. Ang kasanayang matututunan mo sa paksang ito ay napatutunayan na ang konsensyang nahubog batay sa likas na batas moral ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya at pagkilos. At matapos talakayin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy na ang konsensya ay nahuhubog batay sa likas na batas moral at ito ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya at kilos. Pangalawa, nahuhubog ang konsensya batay sa likas na batas moral at nakasusulat ng sariling panalangin na isa sa mga hakbang sa paghubog ng konsensya. Sa unang bahagi ng ating talakayan, mayroon tayong sasaguting 5 tanong na may kaugnayan sa paksa. Ang panuto ay, iguhit ang masayang muka kung tama ang pahayag, at malungkot na muka naman kung mali ang pahayag. Unang pahayag, sa pagsuway sa mga alituntuning umiiral sa quarantine, madalas nating nagagamit ang ating konsensya, sapagkat ang konsensya ay may kakayahang kilalanin ang tama at mali. Ang sagot ay mali. Ikalawang pahayag, hindi ka kailanman sumuway sa batas na umiiral sa quarantine. Ipinakikita mo lamang na ikaw ay may matibay na kaugnayan sa unang prinsipyo ng likas na batas moral. Ang sagot ay tama. Ikatlong pahayag, ang patuloy na pangangalaga sa sarili sa pamamagitan ng hindi paglabas ng bahay ay pagtupad lamang sa pangalawang prinsipyo ng likas na batas moral. Ang sagot ay tama. Ika-4 na pahayag, ang pagsasagawa ng panalangin tuwing naaalala mo ay pagpapakita ng hakbang sa paghubog ng konsensya. Ang sagot ay mali. Huling pahayag, paggamit ng isip para sa pagninilay sa isasagawang kilos tungo sa paglinang ng pagkapersonalidad sa umiiral na quarantine. Ang sagot ay mali. Ang panuto ay, basahin mabuti ang pahayag at hanapin ang tinutukoy nito sa kahon kung saan may mga iba't ibang titik. Bilugan ang salitang tinutukoy ng bawat pahayag. Unang pahayag, ang munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo sa tao at nag-uutos sa kanya sa gitna ng isang moral na pagpapasya kung paano kumilos sa isang konkretong sitwasyon. Ang sagot ay konsensya. Ikalawang pahayag, ang kamangmangan na mayroong pamamaraan na magagawa ang isang tao upang malampasan ito at ang pagkakaroon ng kaalaman dito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsisikap o pag-aaral.
Ang sagot ay kamangmangang madaraig. Ikatlong pahayag. Ito ang ginagamit upang maunawaan kung ano ang tama at mali at mabuti o masama. Ang sagot ay pagninilay. Ikaapat na tanong. Ito ay nilikha ng may likas na pagnanais sa mabuti at totoo. Ang sagot ay tao. Huling pahayag. Siya ang nagbigay diin sa kahalagahan ng pag-unawa sa dalawang mahalagang bahagi ng konsensya. Ang sagot ay lipyo. Ngayon naman, tayo nang tumungo sa pagtalakay ng ating isa, na ang pamagat ay paghubog ng konsensya batay sa likas na batas moral, ikalawang bahagi. Sa unang bahagi, mayroon tayong gagawin. Ito ang panuto. Isulat mo sa hanay ng tama ang iyong kilos na iyong isinagawa kung ito ay tama. Isulat mo naman sa hanay ng mali kung ang kilos mo ay mali. Gawing gabay ang talahanayang iyong makikita. Bibigyan lamang kita ng 20 segundo upang gawin ito. Iyong simulan. Magaling! Napakahusay ng ginawa mo. Iyong natandaan ang mga kilos na iyong isinagawa. Dahil dito, napatunayan mo na nagamit mo ang iyong likas na batas moral, sapagkat sa pamamagitan ng batas na ito, may kakayahan kang kilalanin ang mabuti at masama. Mayroon akong tulang inihanda, iyong pakinggan. Ang pamagat ay COVID-19. Kabadong-kabado sa sakit na kumakalat. Sa loob ng bahay, mamalaging sapa. Tunay lahat tayo'y ramdam ng bigat. Sa mga pangangailangan, tayo'y sama. Minsan naisip lumabas ng bahay. Muling gawin ang dating buhay. Pagsusumikap, buhay nakasalalay. Muling ikilos ating mga kamay. Kailan matatapos ang pagsubok na ito? Ngunit karamihan, hindi ito sinuseryoso. Labas doon, labas rito, sinisisi pa ang ating gobyerno. Halina tayo'y magkaisa. Huwag mawawala ng pag-asa. Buhay natin muling sasagana. Kapag tulong-tulong, iyong tukuyin ang mga kilos na mabuti at masama sa tula. Isulat mo sa talahanayan ang iyong sagot. Bibigyan lamang kita ng 20 segundo upang gawin ito. Mahusay! Iyong natukoy ang mga kilos kung ito ay mabuti o masama. Naibahagi mo lamang na iyong nalalaman ang mabuti at masama. Ang unang prinsipyo ng likas na batas moral ay gawin ang mabuti, iwasan ang masama. Kung mananatiling matibay ka na nakakatid sa unang prinsipyo ito sa proseso ng paghubog ng konsensya, kailangan mo na lamang na maging matatag laban sa pagtatalo ng isipan sa pagitan ng mabuti laban sa masama.
Suriin ang larawang ito. Ang larawang iyong nakikita ay pahayag ni Police General Archie Francisco Gamboa na nagpapakita na ang ating pamahalaan ay pinangangalagaan ng ating buhay. Sagutin ang mga gabay na tanong na may kaugnayan sa larawan. Unang tanong, paano pinakita ng ating pamahalaan na kanilang pinangangalagaan ng ating buhay? Pangalawang tanong, bilang isang mamamayan, paano mo pangangalagaan ang iyong buhay at buhay ng iyong kapwa sa panahon ng COVID-19? Magaling! Pinakikita lamang sa gawain ito ang pangalawang prinsipyo ng likas na batas moral. Ito ay, kasama ng lahat ng may buhay, may kahiligan ang taong pangalagaan ang kanyang buhay. Kung kaya, alam ng bawat isa sa atin na hindi lamang masamang kitilin ang ating buhay, kundi masama rin kitilin ang buhay ng ating kapwa. Batay kay Senior Felicidad Litio, makatutulong kung susundin ang mga hakbang na sumusunod upang mahubog ang konsensya. Una, matapat at masunuring isagawa ang paghahanap at paggalang sa katotohanan. Pangalawa, naglalaan ng panahon para sa regular na panalangin. Kaugnay sa proseso ng paghubog ng konsensya, gamitin ng mapanagutan ang mga sumusunod. Isip, gamitin ang isip upang kumuha ng mga bagong impormasyon. Kilos loob, pagninilay sa isasagawang kilos tungo sa paglinang ng pagkapersonalidad. Pangatlo, puso, panalangin at pag-ilala ng mabuti laban sa masama at kahandaan sa paggawa ng mabuti. At kamay, pagkakaroon ng pananagutan sa bawat kilos at palagi ang pagkilos sa pagkiling o pagpili ng mabuti. Kaugnay sa proseso ng paghubog ng konsensya, tukuyin kung ang bahagi ng ating katawan ang ginagamit sa bawat kilos na nakatala sa talhanayan. Lagyan ng check ang iyong sagot. Una, pagsasagawa ng pagtawag sa Diyos upang maglagak ng panalangin at pagsamba sa Kanya kahit na nasa loob ng tahanan. Ang ating ginagamit rito ay puso. Pangalawa, patuloy na pagsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay. Ang ating ginagamit rito ay kamay. Pagtutok sa mga balita na may kaugnayan sa COVID-19. Ang ating ginagamit rito ay isip. Ikaapat, pagkilatis sa sariling kilos upang hindi gawin muli ang ginawang paglabag sa batas na umiiral sa home quarantine. Ang ating ginagamit rito ay kilos loob. At ang huli, hindi paglabas ng tahanan, kundi hindi mahalaga ang layunin ng paglabas. Ang ating ginagamit rito ay kilos loob. Magaling! Upang mas lalong tumibay sa ating isipan ng ating tinalakay, ating sagutan ng ilang katanungan. Panuto, basahing mabuti ang bawat tanong. Sagutin ng buong isip at puso. Una, sa anong pagkakataon nagagamit ang iyong likas na batas moral? Pangalawang tanong, paano mo mapauunlad ang iyong likas na batas moral? Ikatlong tanong, tuwing kailan kailangang manalangin ang isang individual? Ikaapat na tanong, gaano kahalaga ang paghubog ng konsensya sa ating likas na batas moral? Huling tanong, sa paanong paraan nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasya at kilos ang ating konsensya? Ngayon naman, ating basahin ang pahayag na ito hango sa aklat ng konsensya ni Litio.
Ang ating mga pagkabigo ay daan sa ating pag-unlad. Tinatawag tayo upang maging ganap sa salita at sa gawa. Kung ano tayo at kung magiging ano tayo, ay nakasalalay sa ating mga moral na gawain. Ang mga gawain ito ay humuhubog sa ating pagkatao, pag-uugali, at buong buhay. Salamat sa iyong pakikinig. Naway, marami kang natutunan. Hanggang sa muli, maraming salamat.